sinasabi nung katiwala, bagman, operator, na hindi raw yun ang ginawa ninyo. Inutusan nyo daw siya na mag-insert ng 100 bilyong piso at para pakinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil ang mga negosyo nag-aalisa, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, dun sa ninanakaw nila, sa pondo mismo o buwis ng bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya Pilipino, walang trabaho, walang pera, naghihirap, binabaha, at ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Hanghang nun. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Mga kababayan, ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao. Tama. Ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ibinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan yan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din. Halos mag-1 taon na akong tumatayo at nakipaglaban mula noon para December sa INSA, INSA Shrine ng Robinson. Shoutout po kay Ma'am Kate, LM. Bakit nandito kayo? At bakit nandito ako? Yes, Ma'am Virginia, kaso ano lang po, saglitan lang, wala pang 1 minuto yata. Tama ba? Ama! Tama ba? Ngayon, alam ko, Ma'am Virginia. dapat nasa bahay kayo. Dapat nag-relax kayo. Yes. Dapat hindi kayo nagpaulan. Dapat hindi kayo nagpainit. Pero bakit andito kayo? Yan ang lagi kong tanong na galing sa Mindanao, galing sa pinakadulo ng Mindanao, sa Langani Province at munisipyo ng Clan. Dahil mahal natin ang Pilipinas! Yes! Mahal natin ang Pilipinas! Kaya, hindi ako nagsisisi na lagi ako nagbabiyahe at sumusuporta sa inyo. At alam niyo naman, ang isa sa pinakamahal na ticket ng aeroplano, kami galing sa Jensen at Davao. Mahal pa kami kung pumunta noon pauwi kaysa pumunta ng Hong Kong. Tapos, yung mga kababayan natin nanonood ngayon sa Facebook, sa YouTube, ang lang natin sa bahay nyo. Ako, na taga-Mindanao, andito! Kaya, nananawagan ako sa inyo. Umalis na kayo sa bahay nyo at samahan kami dito sa peaceful rally namin. Madaling magpindot ng like, madaling magpindot ng heart, madaling magpindot ng share. Pero, kailangan namin ang iyong presensya ngayon o walang bukas. Kailangan ko kayo. Nanawagan kami galing sa Mindanao, taga Visayas, nandito sa Luzon. Halina kayo. Mga taga Quezon City, Pasig, o saan pa dito sa NCR. Sana pagising kayo at nakikinig kayo bilang isang ordinaryo. Thank you, Ma'am Marites. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi sa Roman. Thank you. Hindi ko ikinahihiya na umaakyat ako dito representing the people of Mindanao, representing ang mga
But yet, nag-look up ako dahil alam ko hindi ako nag-iisa. Tingnan nyo! Hanggang dulo tayo! Alam ko, mag-upano natin ang mensa! Mag-upano natin siya! Yes! Susin natin ang ating boses! Dahil alam ko, may laban tayo ngayon dahil sobra lang ginagawa nila. Maawa kayo sa Pilipinas! Maawa kayo sa amin! Dahil sobra na ang inyong pagnanakaw. And yet, mga kabayan ko, alam ko gutom kayo. Hindi kaya namin i-produce pagkain, tubig. Kaya nananawagan ako sa darating pa na mga taga-NCR sa karating po dito. Magdala kayo ng inyong pagkain. Magdala kayo ng tubig, kapote. Dahil wala akong yan. Wala akong yan. Wala akong yan. Basta magsabihan kayo. Wala akong yan. 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 Samahan niyo kami. Dahil ang laban nito, hindi para sa atin, kundi para sa ating mga anak. Para sa ating at hindi natin papayagan na tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila at hintayin pa natin na aabot ang dalaw ng 100. Doon ba kayo magalit? Doon ba kayo lalabas ng bahay? Kung wala na kayo bigas sa makain? Tama. Tama hindi? Doon na kayo magalit kung wala na kayo trabaho? Tama. Kaya nanawagan ako. Maainsi ka man, makiogisi ka, ma-JIL ka, magsama-sama tayo at sumigaw ng Marcos resign! Kasi ano naman may kasalanan dito? Hindi siya pwede maghugas ng kamay. Siya man ang nagpirma. Tama hindi? Ma'am Meringa, malapit na ma'am. Shoutout sa'yo, Ma'am Meringa. Doon na. Pinapakot ko sa inyo! Hindi ko ito personal! Pinapakot ko ang boses ng Karaminanao. Kaya mga kababayan ko, at sa Karaminanao, hindi kayo nag-iisa. Kasama ko ang mga muro nito. Kasama ko ang Luzon, Visayas at Mindanao. At tanawagan mo sa mga pulis at military. Alam ko na trabaho na kayo. Pero sa loob ng inyong puso, mahal nyo ang Pilipinas dahil dala-dala nyo ang flag sa inyong uniform. Sir Jerome, wala tayong drone, Sir Jerome. Pero makikita niyo po yung dami ng tao sa PDP Laban. Sama-sama natin PDP Laban. mahalin ang Pilipinas. Dahil umasa tayong pagbangon muli na sila lang ang kapiranggot at taong yumayaman. Walang mangyayari sa ating mahal na bayan ng Pilipinas. Sa mga OFW ngayon, alam ko kasama kayo mula before pandemic, after pandemic. Ito na yung time at kita nyo ang lakas ng OFW. I-share nyo ang lahat ng videos na galing dito sa rally. Dahil ito yung time na maririnig ang inyong lakas. Mga OFW. Alam ko maraming take na ko ngayon from Middle East. 3 araw rin siya nag-off dahil gusto nilang sumali sa ating rally kahit lang sa kanilang cellphone. Sa lolo kami sa inyo at sa lolo ang bayang Pilipinas. Alam ko marami pa magsasalita pero sabihin ko sa inyo gusto kong makita ka hanggang madaling araw ngayon. Gusto kong makita ka hanggang bukas. Gusto kong makita ka na ipabalik natin ang totoong boses ng bayan at gobyerno ng totoong mga kabayang Pilipino. Sa mga taong may hawak ng flag, iwagay-iwain nyo naman! Iwagay-iwain nyo! Pamira ng Pilipinas! Dahil dito, nagkakaisa tayo. Again, sa inyong lahat, pagkong mga Pilipino, salamat sa inyong presensya
at hindi walang iwanan. Walang iwanan! Walang iwanan! Walang iwanan! Again, God bless and to God be the glory. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Salamat sa ating chairman ng OFW, Efren Glora, Sir King Benima. Maraming salamat. Meron pong dumadating. Bigyan daan po natin yung dumadating. Again, babalik po ako doon sa Visiting Forces Agreement. Noong kapanahunan namin ng Visiting Forces Agreement, ang mga Amerikano ay tumutulong pag merong sakuna sa Pilipinas. Pero nung dumating ang EDCA, na ngayon ay merong base militar sa Pilipinas, na ang sabi nila noong una ay 4, naging 9, pero naniniwala po ako na ito ay lampas doon ang bilang. Sa dami nila dito at sa dami na kanilang mga gamit, wala kayong nakitang isang helicopter ng mga Amerikano na nagdala ng tulong sa kapwa natin Pilipino. Bakit? Biglang napuno yung kalsada, mga Sila kabayan. ay nagtatago upang hindi makita ng mga Pilipino ang kanilang presensya sa ating bansa. Bawal sa kanila ang ma-expose. Tandaan nyo yan. At itong ginagawa kong ito sa pagsasabi tungkol sa kanila, delikado ang aking buhay. Bawal ma-expose ang Central Intelligence Agency. Yun po yung armas ng Amerika na kung saan ang ginagawa ay magmanipula ng mga bansa. Hindi lamang magmanipula, kundi mag-assassinate ng sino mang tao na kung saan ay magiging hadlang sa kanilang interes. Kaya ako po ay hindi iba na magiging target nila sa aking sinasabi. Shoutout Pilipino po eh. Now, bakit ko ito sinasabi? Kahit na tayo magpalit ng administrasyon, hindi sila titigil na makialam sa ating bansa. Bakit? Tandaan nyo ito. Ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway natin. Kung hindi natin kaaway ang kaaway ng Amerika, tayo ang magiging kaaway. Napansin nyo ang previous administration. Nasaan ang previous administration? Dahil lang sa ito ay kaaway nila, hindi po pwede na hindi ka magdudusa. Hindi po pwede kahit sino man na po pwedeng pumigil sa kanilang interes. At kapag ginawa mo yan, magiging kaaway mo sila at natural wala ang laban. Yung matanda nandoon sa deheg, akala nyo ba kung sino may gawa niyan? Gawa nila yan. Dahil hindi yan po pwedeng tumigil dito sapagkat ang taong yan ay simbolo ng mga Pilipino na detrimental doon sa interes ng mga Amerikano. Napansin nyo ba no, walang ginawa, walang katigil-tigil na ang pamilyang ito'y ilubog nila? Bakit? Sapagkat ito ay detrimental sa kanilang interes. Ano ang kanilang interes? Na wala naman tayong pakialam. Tandaan ito, ang interes ng mga Amerikano, wala tayong pakialam. Bakit? Ang kaaway nila ay ang China dahil lang sa pinuprotektahan ang Taiwan. Ang magkaaway ay ang China at ang Amerika. Ano ang inalaman natin dito? Wala tayong pakialam sa awayan ng dalawa, subalit mapapansin ninyo pati ang ating sandatahang lakas ay nakikisama. Bakit?
ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway ng Pilipinas. At kapag hindi kaaway ng Pilipinas ang kaaway ng Amerika, doon ka sa The Hague pupunta. Ganda. Assassination ang aabutin ko. Kung meron kang negosyo, bangkarote ka. Stainless. Ito ang nasa likod ng lahat ng suliranin natin. Starting 1898 pa hanggang sa kasalukuyan. Sayang tayong mga Pilipino. Napakaganda ng ating kaugalian na walang kapareho kahit sa buong mundo. Wala. Sabi ko sa inyo, nanggaling na ako sa maraming lugar. Gawain ko yan sa gobyerno nung araw. Wala akong makita. Yung dati natin kinahihiya ko ang pagiging Pilipino, nung makita ko kung sino ang Pilipino. I'm so proud. Kahit kayo ngayon dito, tandaan ninyo, sa bawat isa sa inyo, nananatili ang kabutihan. Kindness. Hindi ba? Kung meron kayong nakita na nangangailangan, maniwala kayo. Tutulong at tutulong kayo. Like and share po. Hindi nyo pababayaan. Kahit yan ay kaaway ninyo, gagawa kayo ng paraan para matulungan kayo. Bakit? Sapagkat tayo ay Pilipino, ito ang ugali natin. Subalit patuloy na sinisira na kung saan ang kapwa natin Pilipino ang ginagamit upang hindi sila makita sa kanilang ginagawa. Nakita nyo, awayan tayo ng awayan, nandito tayo nakatayo, dahilan doon sa korupsyon na nangyayari. Alam niyo kung hindi yan interest ng Amerika, pipigilan nila yan. Pero dahilan sa ito'y nakatutulong na itago ang kanilang interest. Hindi natin sila napapansin, hindi natin sila nakikita, kaya okay lang, mag-away kayo. Tama. Walang problema. Yan ang ating katatayuan. Bakit ko alam? Ako ay nagtrabaho doon sa isang institusyon na kung saan ay kinalaman sa foreign policy. Kasama ako ng mga taong yan sa matagal na panahon kung paano magmanipula ng hindi lamang ng lugar kundi ng bansa. Kaya alam ko kung ano ang kanilang ginagawa. Isa sa katibayan, nung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2010, itong sakto, para sa tingin na bang ako'y bola-bola. Hindi. Bibigyan ko kayo ng isang hito. Noong 2010, dati-rati, ang umahawak ng eleksyon ay NAMFRED. Hindi ba? Sino nakakaalam na NAMFRED dati ang namamahala sa eleksyon? Subalit noong 2010, ang NAMFRED ay pinalitan ng PPCRD. Tama? Tama. Tama ba ako? From NAMFRED to PPCRD. Pinalitan yan. Galing sa konsepsyon, papunta sa mga pari. Alam niyo ba kung sino ang nagmanipula at sino ang nagpalit yan? Central Intelligence Agency. Sa pamamagitan ng Asia Foundation. Yan ang kanilang basihan dito, yung Asia Foundation. Isa yan, tumarami. Bakit ko alam? Kung nakita nyo yung t-shirt ng 2010 ng PPCRD, ako ang nag-imprenta niyan. Yung t-shirt ng PPCRD niyan, ako ang nag-imprenta niyan. At sa looban ng isang buwan, ako ang may-ari ng Yalex. Yung kumpanya ng Yalex. Lahat ng t-shirt akin. Bakit? Gaano karami ang inimprintang t-shirt ng PPCRD na kung saan ang may gawa yan ay ang Central Intelligence Agency. Ako ang nagkukuha niyan. Ako ang nag-imprenta niyan. At meron akong mga katibayan sa pagkakapulitan ako. Sila nakapirma niyan hanggang kay RBT. Kaya mga kasama, yung nakikita nyo ngayon, malamang magpalit ang administrasyon. Pero hindi pa tapos ang ating problema hanggat merong kano sa ating bansa. Panghuli, tandaan nyo ito. Meron silang mga typhoon missiles dito. Bawal sa ating konstitusyon
ang maglagay ng anything that is nuclear. Tuwang-tuwa yung pinuno ng Armed Forces of the Philippines dahil meron daw tayong typhoon. Missiles, ilang piraso yan? Meron tayong Brahman, ilang piraso yan? Tandaan nyo, sa Ukraine, 3 taon na. Pero ang armas ng Russia hindi na ubos. Kaya nyo bang ubusin ang armas ng China? Tama. Mga kasama, Galing. ang suliranin natin pagkatapos nito, at ito'y matatapos. Tandaan nyo yan. Yung suliranin natin ito ay matatapos, magiging hawa tayo, pero huwag niyong kalilimutan. Hanggat merong tanong, may gulo. Maraming salamat. Maraming salamat, Bernard! Tatay Nani, mabuhay ka! Isang mapagpalang gabi sa mga kapwa ko na naghahangad ng pagbabago. Kapwa ko na nahihirapan sa sitwasyon po natin ngayon. Bago ang lahat, ako ay nagpapasalamat sa Ama na binigyan po na tayo ng pagkakataon na tayo po ay magkaisa ngayon. Ama ko, sadyang napakahiwaga mo. Amen. Dahil ikaw na po talaga, Ama, Tama. ang makapag-iisa sa sambayanang Pilipino. Amen. Ama, alam po namin na kami po ay nagkasala. Marami po kami mga kapatid na ibinenta ang aming mga boto. Nabudol po kami sa mga taong nagbalat kayo na sila ay likod bayan. Pero Ama, alam po namin na hinahayaan nyo na mangyari ang isang kadiliman upang kami ay magising sa katotohanan. Kami po ay nananawagan sa kapwa ko lingkod bayan. Maging pulis man po kayo, maging sundalo man po kayo, meron po tayong pinanumpahan sa ating tungkulin na sana po ay maging tapat po tayo sa bayan. Dahil ang bayan po ay binubuo ng tao. Huwag po natin sana ipagpalit ang personal nating nakukuha sa administrasyong ito. Dahil mas mahalaga ang tungkuling ibinigay sa atin ng ating Ama. Kapwa ko nanunungkulan sa gobyerno, sana po maging tapat tayo sa bayan at sa taong bayan. Kung kayo man ay nakikinabang sa gobyernong ito, personal lang po yan. Alalahanin nyo ang mga taong hirap na hirap sa kanilang kinalalagyan. Sana Ama, isang milagro sa gabi ito na makasama po namin ang kapwa lingkod bayan sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Sa ating po mga kapulisan, alam po namin may leadership tayong sinusunod. Pero gusto ko po ipaalala sa inyong lahat na mas mahalaga ang paglilingkod sa taong bayan. Tatapusin ko po ang gabing ito dahil limitado lang po ang oras na ito. Dakilang Ama, salamat. Salamat sa iyong pagmamahal sa bayang ito. Salamat sa pagmamahal
ngayon. Amen. Ama, wala po kami maililihim sa iyo. Nawa, Ama, paglinawin niyo po ang mga puso ng mga sundalo ito. Himala, Ama, himala na ikaw lang, Ama, ang makakapagdulot po dito. Paspasan niyo po ang lugar na ito dahil ang pasal ito ay ibinigay mo po sa amin. Huwag niyo po sana kami ipahintulot na lalo pang maghihirap dahil po sa isang leader na naliligaw ng landas. Amen. Amen. Nakikapila po kami, Ama. Kawalan niyo po kami. Sa gabi ito, malaking po sana ang pagmamahal mo sa aming anak mo at sa bayan ibinigay niyo po sa amin. Muli, ikaw ang Diyos ng kahisan. Ikaw ang Diyos ng kaginhawahan. At ikaw ang Diyos na nagpapatawad kahit patuloy po kami nagkakasala. Pumupuri, nagpapasalamat po kami na sana, Ama, ipagkaloob niyo na po sa amin ang himalang ito para matapos na po ang paghihirap ng taong bayan at ng bayang ito. Pumupuri at nagpapasalamat. Hallelujah, Ama. Amen. Tatay Rani Ledovico, ang galing mo. Rani, ha? Thank you, Tatay Rani. Napakaganda mong dasal. At Ginawa mo yan, mga nalit po ang iyong mga kliyente. Para po sa mga nakakakilala sa akin, ako rin po ay abogado ng halos 200 recruitment agency dito sa Pilipinas. Kaya pag meron pong problema ang ating mga OFW dati, ako po ay nakikita sa Senate hearing, sa Congressional hearing. Pero noong nagka-problema po ang ating kababayan na si Julie Viranara, kung sino pong nakakaalala nun, yung pong sinunog, sinasagasaan, nilibing sa disyerto, at pinatay. Ako po ay nagbigay ng mensahe sa ating sekretary doon sa ating Senate. Sabi ko, parang ako pa ang pumatay doon sa OFW. Gusto ko lamang mailabas ang problema noon dahil ang totoong istorya hindi buo. Dahil may nakarating sa akin na impormasyon, yung katotohanan babaluktutin. Iba ang ilalabas na istorya, kaya ako'y naglakas ng loob, pero hindi maganda ang naging kinalabasan. Dito, sa nangyayari na ito, nung nagbulgar ang aking kaibigan at nagsampa ng kaso laban kay Saldico, sila ay binalikan at hanggang ngayon ay meron silang kaso doon. Kaya naman, sabi ko, bilang National Chairman ng United Citizen Crime Watch, hindi po ako nagpo-front sa lahat ng mga kilos ng abogado. Nandito lang po kami sa likod. Ang akala po nila, mga tanga at mga gago. Marami pong nakakaintindi. Nagmamasid lamang po ang mga abogado at naghihintay ng tamang tiyempo. Tuturuan ko po ngayon kung gaano kabaluktot itong ginagawa nilang panggagago sa atin. Saan ka nakakita ng isang presidente? Pag ikaw ay isang presidente ng kumpanya, bibigyan ka ng pagkakataon na mamili ng mga tao na ilalagay mo, na katuwang mo. Yun ay mga gabinete mo. Pag nagka-problema ang isang kumpanya, halimbawa, ang inilagay mo doon, isa rin gabo, isa rin siraulo, isang mandarambong. Sa dami ng pwede mo piliing tao, bakit yun ang inilagay mo sa iyong departamento? Kapag pumalpak po yun, hindi mo pwedeng sabihin
na wala akong kasalanan dahil ikaw po ang pinakamataas. Hindi ka pwedeng magmalinis. Sasabihin mo, ito, ibubulgar ko ito, marami itong kalokohan, ito, tapos ikaw malinis. Meron po tayo tinatawag na command responsibility. Sa legal po na usapin, ito ay tinatawag na respondeat superior. Ano ibig sabihin nun? Yung negligence ng iyong mga tauhan ay negligence ng nakakataas. Hindi po totoo na porkit siya ang nagbulgar ay malinis na po yun. Siya po ang chief executive. Ang ibig sabihin po nito, yung mga iniimbestigahan niya, yun ang tinatawag natin na alter ego. Siya rin po yun. Alter ego doctrine. Ibig sabihin, pag ang sekretary ng isang department pumalpak, huwag kang magmalinis dahil sa dami ng tao pwede mong ilagay doon. Bakit yun pa ang inilagay mo? Kaya nagrakot, kaya naging kawatan. Sobra-sobra na po itong nangyayari sa ating bayan. Kaya tayo, ang panawagan natin, mahinahon lang tayo. Hindi kailangan ng dahas. Kailangan na natin turuan ang ating mga kababayan. Pag-isipan po natin sa susunod na eleksyon. Yung mga gago at mga siraulo, huwag na yan iboto. Kasi yan lang ang paraan para mabago ang ating bayan. Hindi ko na po pahabain. Alam ko matatalino po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang sigaw natin, sana bukas bangungutin lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Maraming salamat po.